Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at kataksilan? May mga pagkakataong ang pinakamatinding panganib ay nagmumula hindi sa isang estranghero, kundi sa taong pinakamalapit sa iyong puso. Sabi nila, ang katotohanan ay laging mananaig. Ngunit paano kung ang katotohanan yon ay nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan at ang tanging paraan para hukayin ito ay ang isugal ang sarili mong buhay? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwento nina Hiraya at Sinag. Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng Hacienda del Sol. Ang bawat patak na humahampas sa malalaking salaming bintana ng mansyon ay tila maliliit na kamao. Gustong pumasok at guluhin ang katahimikan sa loob. Para kay Hiraya Dalisay, ang tunog na yon ay parang kantang pampatulog. Pagod na ang kanyang katawan mula sa maghapong trabaho. Ang tanging gusto na lang niya ay tapusin ang pagpupunas sa mahabang pasilyo at magpahinga na sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Habang maingat niyang pinupunasan ang isang antigong aparador, bahagyang bumukas ang pinto ng opisina ni Doña Estrella, ang pangalawang asawa ng kanyang amo na si Don Leandro Montenegro. Mula sa siwang, narinig ni Hiraya ang malamig at kontroladong boses ng Donya sa telepono. "Gawin niyo ang napag-usapan?" sabi ni Estrella, walang bahid ng anumang emosyon. "Siguraduhin niyong malinis ang trabaho. Walang dapat itira." Napatigil sa paggalaw si Hiraya. Ang mga salitang yon, kahit pabulong, ay may bigat na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ano ang ibig sabihin ng walang dapat itira? Marahil ay tungkol lang iyon sa negosyo. Isa lang siyang kasambahay. Wala siyang karapatang makialam. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas, pilit iwinawaksi sa isip ang narinig. Ngunit ang pakiramdam ng kaba ay hindi nawala. Para itong maliit na tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Sinabayan ng saglit na pagpatay-sindi ng mga ilaw. Sa sandaling iyon ng kadiliman, isang tunog ang narinig ni Hiraya na hindi galing sa bagyo. Isang tunog ng nababasag na salamin mula sa bandang likuran ng mansyon. Nabitawan niya ang hawak na basahan, nanlaki ang kanyang mga mata. Sinanay niya ang kanyang pandinig, umaasang guni-guni lang niya iyon. Ngunit sinundan iyon ng sunod-sunod na mahihinang kalabog, na tila mga yabag na maingat na inihahakbang. Hindi ito guni-guni. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Ang utos ng kanyang isip ay tumakbo, magtago, iligtas ang sarili. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumalaw. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang pasilyo na patungo sa silid ng nag-iisang anak ni Don Leandro, si Sinag. At doon, sa dilim ng pasilyo, nakita niya sila, 3 anino, lahat nakaitim, gumagalaw ng mabilis at tahimik. May hawak silang mga bagay na kumikinang sa manipis na liwanag mula sa bintana, mga baril na may silencer. At lahat sila ay papunta sa iisang direksyon, ang silid ni Sinag. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod sa katawan ni Hiraya. Napalitan ito ng purong takot. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may umusbong na kakaibang tapang. Isang tapang na dulot ng kanyang utang na loob at pagmamalasakit sa mabait na binatang itinuring na siyang parang kapatid. Hindi niya pwedeng hayaan ito. Sa halip na tumakbo palayo, tumakbo siya papalapit. Walang ingay. Gamit ang kaalaman niya sa bawat sulok ng mansyon, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Paano niya lalabanan ang mga armadong lalaki? Ngunit kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang gisingin si Sinag. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng silid ni Sinag, nakita niyang dahan-dahan nang pinihit ng isang lalaki ang seradura. Sa tabi niya, napansin ng kanyang mga mata ang isang mabigat at porselanang florera na nakapatong sa isang maliit na mesa. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito. Nanginginig ang kanyang mga braso sa bigat, ngunit hindi niya ito inalintana.
Puno ng determinasyon ang kanyang isip. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang unang lalaki, sumunod si Hiraya sa likod nito na parang isang anino. Itinaas niya ang plorera ng buong lakas at walang awang ibinagsak sa ulo ng lalaki. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, sinundan ng pagbagsak ng katawan sa sahig. Nagulat ang dalawa pang kasama nito. Ang pagkagulat na yon ang naging pagkakataon para kay Hiraya. "Sinag! Gumising ka!" Sigaw niya, kasabay ng paghila sa braso ng binatang nagising sa pagkakahimbing. "Ano? Hiraya? Anong nangyayari?" tanong ni Sinag. Litong-lito pa. "Wala nang oras para magpaliwanag. Sumunod ka sa akin." Hinila niya si Sinag pababa ng kama, palayo sa mga armadong lalaki na nagsisimula ng makabawi sa pagkabigla. Hindi sila dumaan sa pangunahing pinto. Sa halip, itinulak ni Hiraya ang isang malaking estante ng libro sa gilid ng silid na nagbukas ng isang maliit at madilim na lagusan, ang lihim na daanan ng mga katulong na tanging sila lang ang nakakaalam. Pumasok sila sa masikip na dilim, kasabay ng pagputok ng baril sa loob ng silid. Napatili si Hiraya, lalong hinigpitan ng hawak kay Sinag at kinaladkad ito sa mabilis na pagtakbo. Nakarating sila sa labas, sa gitna ng malakas na ulan na tila gustong hugasan ang lahat ng kasamaan sa gabing iyon. Nagtago sila sa likod ng malalaking halaman sa hardin, basang-basa, nanginginig sa ginaw at takot. Mula sa kanilang pinagtataguan, tanaw nila ang mga ilaw sa loob ng mansyon. "Sino sila? Magnanakaw?" tanong ni Sinag. Humihingal pa rin. Hindi makasagot si Hiraya. Ngunit ng isang lalaki sa mga umatake ang lumabas sa balkonahe ng silid ni Sinag. Saglit itong natanglawan ng ilaw. Nahagip ng mga mata ni Sinag ang kamay nito. Napatigil sa paghinga ang binata. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkalito at hindi makapaniwalang tingin. "Hindi!" bulong ni Sinag. Nanginginig ang boses. "Hindi maaari. Ang singsing na yan. Ang selyo ng pamilya. Kay Tito Samuel yan." Ang isip ni Sinag Montenegro ay isang blangkong papel na binuhusan ng takot at pagkalito. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula nang halos mapatay siya sa sarili niyang silid. At ngayon ay tumatakbo siya sa gitna ng gabi kasama ang anak ng kanilang kasambahay, si Hiraya. Ang bawat hakbang nila sa basang kalsada palayo sa Hacienda del Sol ay isang hakbang palayo sa nag-iisang buhay na kanyang kinagisnan. "Dito," bulong ni Hiraya. Hinihila siya sa isang eskinita patungo sa isang maliit at halos walang ilaw na gusali. "Motel. Pwede tayong magtago dito pansamantala." Sumunod lang si Sinag, walang lakas na magtanong. Ang pangalan ni Tito Samuel, ang matalik na kaibigan at business partner ng kanyang ama, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang selyo ng pamilya nito sa singsing ng isa sa mga umatake. Paanong nangyari iyon? Ang silid na nakuha nila ay maliit at amoy kulob. Isang maliit na kama, isang gumigewang na mesa, at isang bumbilyang nagbibigay ng maputlang liwanag. Malayong malayo sa malambot na kama at malawak na silid na kinalakihan ni Sinag. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang apat na sulok ng silid na iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Isinara ni Hiraya ang pinto at ikinandado ito. Huminga siya ng malalim at doon lang napansin ni Sinag ang panginginig ng mga balikat nito. Sa kabila ng tapang na ipinakita nito kanina, natatatakot din pala ito. "May galos ka," sabi ni Sinag. Ang boses ay bahagyang paos. Itinuro niya ang braso ni Hiraya na may mahabang gasgas na ngayon lang niya napansin. Marahil ay nakuha nito sa pagdaan nila sa masikip na lagusan. Bago pa man makasagot si Hiraya, kumuha na si Sinag ng isang maliit na tuwalya sa banyo at binasa ito. Lumapit siya rito. "Umupo ka muna." Sa unang pagkakataon,
Hindi na si Hiraya ang anak ng kasambahay sa paningin ni Sinag. Sa ilalim ng maputlang ilaw, nakita niya ang isang babaeng kasing edad niya. Isang babaeng buwisit ang buhay para sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Hiraya, tila nahihiya sa biglaang atensyon. Ayos lang ako, Sir Sinag. Gasgas lang to. Huwag mo na akong tawaging Sir. Mahinang sabi ni Sinag habang marahang idinadampi ang basang tuwalya sa braso nito. Iniligtas mo ang buhay ko, Hiraya. Sinag na lang. Naramdaman ni Sinag ang bahagyang panginginig ni Hiraya sa kanyang pagdampi. Hindi niya ito masisisi. Mula pagkabata, ang turingan nila ay malinaw. Amo at anak ng katulong. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng pader na yon ay gumuho. Sa ilalim ng takot at panganib, sila ay naging pantay. 2 taong tumatakas para sa kanilang buhay. Matapos linisin ang sugat, lumayo si Sinag at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang isip ay bumalik sa malaking palaisipan. Si Tito Samuel, hindi ko maintindihan. Bakit niya gagawin to? Siya ang pinagkakatiwalaan ni Papa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliring sinubukang tawagan ang numero ng kanyang ama. Walang signal. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Isang pader ng katahimikan ang sumasagka sa kanya. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari, sabi niya, puno ng frustrasyon. Tumingin siya sa paligid ng silid at nakita ang isang luma at maliit na telebisyon na nakapatong sa mesa. Mabilis niya itong binuksan, umaasang makakakuha ng anumang balita. At doon, sa isang iglap, ang kanilang masamang gabi ay naging isang bangungot. Isang breaking news ang bumungad sa screen. Nakasulat sa ibaba ang mga salitang gumimbal sa kanilang mundo. Tagapagmana ng Montenegro Global, dinukot ng kasambahay. At sa screen, magkatabing ipinakita ang kanilang mga litrato. Ang litrato ni Sinag ay kuha mula sa isang business magazine. Nakangiti at puno ng kumpiyansa. Ang litrato naman ni Hiraya ay malabo. Tila kuha mula sa isang security camera na nagpamukha sa kanya na isang kriminal. Hindi pa sila nakakabawi sa pagkabigla ng lumitaw sa screen ang kanyang madrasta, si Doña Estrella. Ang mukha nito ay puno ng luha, ang boses ay basag, habang kausap ang isang reporter. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ng batang yan, sabi ni Estrella, humihikbi. Pinalaki namin siya ng maayos, itinuring na parang pamilya, pero sinamantala niya ang kabaitan ng anak ko. Si Sinag, napakabait niyang bata, madaling mauto. Siguro ay may sinabi si Hiraya para linlangin siya, para sumama sa kanya. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. May mga nawawalang alahas at pera sa mansyon. Patuloy ni Estrella, lalong nagiging kaawa-awa. Ang tanging hiling ko lang, ibalik niyo ng ligtas ang anak ko. Pakiusap, Hiraya, ibalik mo na si Sinag. Sa isang iglap, ang pagkalito sa puso ni Sinag ay napalitan ng nag-aalab na galit. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Sinungaling! Sigaw niya, kasabay ng malakas na pagsuntok sa mesa. Nayanig ang maliit na telebisyon. Paano niya nagagawang magsinungaling ng ganyan sa buong mundo? Siya! Narinig siya ni Hiraya. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Napatayo si Hiraya. Ang mukha ay putlang-putla, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sinag, kumalma ka, sabi niya sa mahinahon, ngunit mariing boses. Ito ang plano nila. Mula sa simula, ito ang plano. Anong plano? Galit na tanong ni Sinag. Ang ipahamak ka? Ang palabasin na isa kang kidnapper? Oo, sagot ni Hiraya. Para kung anuman ang mangyari sa'yo, ako ang sisisihin. Para kung may alam man ako, walang sino man ang maniniwala sa akin. Isang hamak na kasambahay laban sa isang Doña Estrella Alcantara Montenegro. Sinong paniniwalaan nila? Ang mga salita ni Hiraya ay tumagos sa galit ni Sinag na parang malamig na tubig. Tama siya.
Isang perpektong bitag, isang kasinungalingang napakadaling paniwalaan ng publiko. Ngayon, hindi lang sila tumatakas mula sa mga armadong lalaki. Tumatakas na rin sila mula sa batas. Wala silang mapupuntahan, wala silang matatatawagan. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay bumalot kay Sinag. Napaupo siya sa kama, napasabunot sa sariling buhok. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nagsalita ulit si Hiraya. May naaalala ako, sabi niya. Tila nag-iisip ng malalim. Minsan, naikwento ng tatay ko. May isang tao na lubos na pinagkakatiwalaan si Don Leandro. Higit pa sa kapatid ang turing niya dito. Napatingin si Sinag sa kanya. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay. Si Kabayani Salcedo, pagpapatuloy ni Hiraya, ang pinuno ng kanyang mga bodyguard. Pero isang taon na ang nakalipas, bigla na lang siyang tinanggal sa serbisyo. Walang nakakaalam kung bakit. Ang sabi ng tatay ko, kung may isang taong hindi tatalikod kay Don Leandro kahit anong mangyari, si Kabayani yun. Ang biyahe sa bus patungong Batangas, ang pinakamahabang ilang oras sa buhay ni Hiraya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang mga gusali ng syudad na unti-unting napapalitan ng lunti ang mga bukirin, ngunit ang isip niya ay wala roon. Nasa lalaking natutulog sa tabi niya, si Sinag. Bahagyang nakasandal ang ulo nito sa salamin ng bintana. Sa kanyang pagkakatulog, nawala ang bakas ng isang mayamang tagapagmana. Ang nakikita ni Hiraya ay isang binatang pagod, takot at nalilito. Isang mabigat na responsibilidad ang biglang pumatong sa mga balikat ni Hiraya. Hindi na lang sarili niya ang kailangan niyang isipin. Ang tanging pag-asa nila ay ang isang pangalan. Kabayani Salcedo, isang pangalan mula sa mga kwento ng kanyang ama. Isang anino mula sa nakaraan. Paano kung hindi nila siya mahanap? O paano kung, tulad ni Samuel, nagbago na rin pala ito? Nakarating sila sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat bago magtakip silim. Ang amoy ng alat ng dagat at ng mga isdang hinahango sa mga bangka ay sumalubong sa kanila. Nakahanap sila ng isang mumurahing paupahan para sa gabing iyon. Hindi tayo pwedeng manatili ng ganito, sabi ni Hiraya habang tinitingnan ang kanilang refleksyon sa maruming salamin. Ang mga mukha nila ay nasa lahat ng balita. Kailangan nating magbago ng anyo. Sa loob ng banyo, nakakita siya ng isang luma at kinakalawang na gunting. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito at hinarap ang salamin. Sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahabang buhok na umabot hanggang baywang. Ang bawat lagas ng buhok sa sahig ay tila pagtalikod sa dati niyang buhay. Lumabas si Sinag mula sa pagkakaupo sa kama nang marinig ang tunog ng gunting. Hiraya, anong ginagawa mo? Ang kailangan, simpleng sagot niya, hindi tinitigilan ang ginagawa. Nang matapos siya, ang dati niyang buhok ay hanggang balikat na lang at hindi pantay-pantay. Tumingin si Sinag sa kanya. Isang bagong emosyon ang lumitaw sa mga mata nito, paghanga. Kumuha si Sinag ng isang suklay. Hayaan mong ayusin ko, sabi niya. Maingat niyang inayos ang mga hibla, ginupit ang mga bahaging hindi pantay. Sa mga sandaling iyon, habang ang mga daliri ni Sinag ay bahagyang dumadampi sa kanyang batok, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang kuryente. Ngayon, ikaw naman, sabi ni Hiraya. Pilit itinatago ang kanyang kaba. Inabutan niya si Sinag ng isang pares, ng kupasing maong at isang lumang t-shirt na binili niya sa ukay-ukay. Seryoso ka? Reklamo ni Sinag. Tinitingnan ang damit na tila isang basahan. Mas gusto mo bang makilala ka agad? Mataray na sagot ni Hiraya. Napilitang magbihis si Sinag. Nang lumabas siya, hindi napigilan ni Hiraya ang matawa. Ang binatang laging naka-designer clothes ay suot ngayon ang damit na mas bagay sa isang kargador. Nagulat si Hiraya nang tumawa rin si Sinag. Isang tunay na tawa.
Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang pagtakas. Ang tunog na yon, sa gitna ng kanilang sitwasyon, ay parang musika. Kinabukasan, kailangan nila ng pera. Walang nagawa si Hiraya, kundi gamitin ang kanyang mga natutunan sa paglaki sa probinsya. Pumunta sila sa palengke. Sa tulong ng kaunting pera na natitira sa kanya, bumili siya ng isang banyerang sariwang isda mula sa mga mangingisda. "Anong gagawin natin dyan?" tanong ni Sinag. Takip-takip ang ilong dahil sa amoy. "Magtitinda. Kailangan nating kumain," sagot ni Hiraya habang inaayos ang kanilang pwesto. Si Hiraya ay sanay na sanay. Ang kanyang boses ay malakas at masigla habang tinatawag ang mga mamimili. Ngunit si Sinag ay tila isang isda na iniahon sa tubig. Longlong siya, hindi alam ang gagawin. Nang utusan siyang magsukli, nalito siya sa mga barya. Nang subukan niyang buhati ng isang isda, nadulas ito sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa, na ikinatawa ng mga tindera sa paligid. Sa halip na mainis, naramdaman ni Hiraya ang paghanga. Nakita niya ang pagsisikap sa mga mata ni Sinag. Ang tagapagmana ng ₱1 bilyong korporasyon ay hindi nagreklamo habang nag-aalis ng mga kaliskis ng isda. Nakita niya ang isang Sinag na handang talikuran ang lahat ng karangyaan para lang mabuhay. Habang nagliligpit sila, may isang lalaking matamang nakatingin sa kanila mula sa kabilang dulo ng palengke. Naramdaman ni Hiraya ang titig nito. Hindi ito ordinaryong mamimili. May kakaiba sa paraan ng pagmamasid nito. "Sinag, kailangan na nating umalis," bulong ni Hiraya. Hinila ang braso ng binata. Huli na ang lahat. Ang lalaki ay naglabas ng telepono at ilang sandali lang, 2 pang malalaking lalaki ang lumitaw at nagsimulang maglakad papalapit sa kanila. "Takbo!" sigaw ni Hiraya. Binitawan nila ang lahat at tumakbo. Sumiksik sila sa masisikip na eskinita ng palengke. Ang ingay ng mga sigawan, ang amoy ng mga panis na gulay, at ang bilis ng pagtakbo ay humahalo sa kanilang isipan. Lumingon si Hiraya at nakitang malapit na ang mga humahabol sa kanila. "Dito!" sigaw ni Sinag. Hinila siya sa isang pasilyong mas makitid pa. Ngunit ang pasilyo ay walang labasan. Isang pader ang sumalubong sa kanila. Napasandal sila rito, hingal na hingal, habang ang mga anino ng 3 lalaki ay humarang sa kanilang daan. "Wala na kayong tatakbuhan, mga bata," sabi ng isa sa mga lalaki. May ngisi sa labi. Napaatras si Sinag. Inilagay si Hiraya sa kanyang likuran. Handa siyang lumaban, kahit alam niyang wala silang pag-asa. Ngunit bago pa man makalapit ang mga lalaki, isang anino ang biglang nahulog mula sa bubong ng isang katabing bahay. Isang malaking katawan ang lumapag sa pagitan nila at ng mga humahabol. Ang lalaki ay matangkad at matipuno, may balbas at mga matang puno ng karanasan. Sa isang iglap, sumugod siya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak. Isang siko sa panga, isang sipa sa tuhod, isang suntok sa sikmura. Sa loob lang ng ilang segundo, ang 3 humahabol sa kanila ay nakahandusay na sa lupa, walang malay. Humarap ang lalaki sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Tinitigan niya si Sinag mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung may galos o sugat ito. Pagkatapos ay bumaling ang kanyang tingin kay Hiraya, isang bahagyang pagkilala ang gumuhit sa kanyang mga mata. Humihingal pa rin, naglakas loob magtanong si Sinag, "Sa sino ka?" Ang lalaki ay hindi sumagot agad. Sa halip, yumuko ito at pinulot ang isang pitakang nalaglag mula sa isa sa mga lalaking walang malay. Binuksan niya ito at inilabas ang isang ID. Ipinakita niya ito sa kanila. Isang security ID mula sa isang ahensyang karibal ng kumpanya ng Montenegro. "Mga tauhan sila ng kalaban," sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at magaspang, tila matagal nang hindi ginagamit. Hindi lang sila basta-basta mga kidnapper, mga profesional sila. Itinapon niya ang pitaka
at muling humarap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat ng takot at pag-asang daladala nila. Matagal na kayong sinusundan. Mabuti na lang at nauna ako sa kanila. Dagdag pa niya. Naguguluhan pa rin. Nagtanong si Hiraya, ang boses ay nanginginig. Paano? Paano niyo po kami nahanap? Isang bahagyang ngiti, halos hindi mahahalata, ang sumilay sa labi ng lalaki. Isang nangiting malungkot, ngunit puno ng katapatan. Utos ng ama mo, Sinag, sabi niya. Ang tingin ay nakapako sa binata. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito, sinabihan na niya ako. Hanapin mo ang anak ko. Bantayan mo siya. Kahit sa malayo. Ako yung anino na hindi mo nakikita. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang taong ito? Ang boses na ito. Matagal na kitang hinahanap, binata, sabi ng lalaki. Itinatapik ang alikabok sa kanyang balikat. Ako si Bayani Salcedo at oras na para mag-usap tayo. Dinala sila ni Kabayani sa isang maliit na bahay kubo na nakatago sa gitna ng isang taniman ng niyog, malayo sa kabihasnan. Ang hangin ay sariwa at ang tanging ingay ay ang huni ng mga kuliglig. Ligtas sila. Sa wakas. Ngunit para kay Sinag, ang biglaang katahimikan ay nagbigay daan lamang sa mas maingay na mga tanong sa kanyang isipan. Sa loob ng kubo, inabutan sila ni Kabayani ng baso ng tubig at ilang piraso ng tinapay. Tinanggap ito ni Hiraya nang may pasasalamat, ngunit si Sinag ay nakatayo lang sa isang sulok. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa lalaking nagligtas sa kanila. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Simula ni Sinag, ang boses ay malamig at walang pasasalamat. Pero hindi ibig sabihin yan ay nakalimutan ko na. Napatigil si Hiraya sa pag-inom. Si Kabayani naman ay marahang naupo sa isang silyang yari sa yantok. Ang muka ay kalmado na tila inaasahan na niya ang mga salitang ito. Ano ang hindi mo nakalimutan, binata? Mahinahon niyang tanong. Bakit? Diin ni Sinag, ang galit na pinipigilan niya mula pa kanina ay nagsimula ng kumawala. Bakit ka umalis? Bakit mo iniwan si Papa? Ikaw ang kanang kamay niya. Ikaw ang pinagkakatiwalaan niya ng higit kanino man. Pero noong mga panahong kailangan ka niya, bigla ka na lang nawala. Tumayo si Sinag. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Alam mo ba kung gaano siya nalungkot? Para siyang nawalan ng kapatid. At ngayon, bigla kang susulpot na parang isang bayani. Nasaan ka noong nagsisimula pa lang ang lahat ng to? Sinag, tama na. Pakiusap ni Hiraya. Ngunit tiningnan lang siya ni Sinag. Itinaas ni Kabayani ang isang kamay. Pinapahiwatig kay Hiraya na hayaan lang ang binata. Hinarap niya si Sinag. Ang mga mata ay hindi natitinag. Puno ng lungkot na tanging isang tapat na kaibigan lang ang makakadama. Tapos ka na? Tanong ni Bayani. Nang hindi sumagot si Sinag, tumango siya. Nauunawaan ko ang galit mo, pero may isang bagay kang dapat malaman. Huminga siya ng malalim at ang sumunod na mga salitang binitawan niya ay yumanig sa mundo ni Sinag. Hindi ako tinanggal, Sinag. Nagpatanggal ako. Napakunot ang noo ni Sinag. Ano ang ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, tumayo si Kabayani at may kinuha sa ilalim ng kanyang papag. Isang manipis na folder. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Ang papa mo ay matalino, Sinag. Mas matalino kaysa sa inaakala ng marami, sabi ni Bayani. Naramdaman na niya. Naramdaman na niyang may mali kay Estrella ilang buwan bago pa man siya magkasakit ng malubha. Ang mga biglaang pagbabago sa negosyo, ang mga taong ipinapasok ni Estrella sa kumpanya, nagsimula siyang magduda. Binuksan ni Bayani ang folder. Ang laman nito ay mga litrato. Mga litratong malabo, kuha mula sa malayo.
Pero malinaw na ang nasa litrato ay si Estrella na may kausap na mga taong hindi pamilyar kay Sinag, mga taong mukhang mapanganib. Pero wala siyang ebidensya, patuloy ni Bayani. At alam niyang hindi siya pwedeng kumilos ng hayagan. Ang kalaban ay natutulog sa tabi niya, kaya gumawa kami ng plano. Plano? Bulong ni Sinag. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng pagkabigla. Ang pagpapatalsik sa akin ay isang palabas. Isang masakit na palabas para paniwalain si Estrella na nawalan na ng pinakamalaking kakampi ang asawa niya. Kinailangan kong umalis para makakilos ako sa labas, para mag-imbestiga nang hindi niya nalalaman, para maging mga mata at tainga ng papa mo mula sa malayo. Inilabas ni Bayani ang isa pang dokumento, isang kopya ng medical records ni Don Leandro. Tingnan mo to. Ito ang opisyal na ulat ng doktor ni Estrella. Sinasabing may malubhang sakit sa puso ang papa mo. Pero ito, inilabas niya ang isa pang papel. Ito ang resulta ng isang blood test na palihim kong ipinagawa bago ako umali. Malinis. Malakas pa sa kalabaw ang papa mo noon. Ang lason na ibinibigay sa kanya ay dahan-dahan. Halos hindi matutuklasan maliban kung alam mo kung ano ang hahanapin mo. Napahawak si Sinag sa mesa para suportahan ang sarili. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagdududa kay Bayani ay biglang naging isang malaking alon ng hiya at pagsisisi. Ang taong inakala niyang traidor ay ang siyang pinakatapat pala sa lahat. At ang kanyang ama, ang lalaking inakala niyang naging biktima lang, ay lumalaban na pala sa sarili nitong paraan. Isang malaking ginhawa ang bumalot sa puso ni Sinag, kasabay ng panibagong pag-asa. Hindi sila nag-iisa. Kung ganon, alam na ni Papa? May hinala siya, isang malakas na hinala, pagtatama ni Bayani. Kaya bago ang lahat, nag-iwan siya ng huling habilin sa akin. Isang fail-safe, kung tawagin niya. Kung sakaling may mangyari sa kanya at hindi kami magkausap, may isang bagay daw akong dapat hanapin. Isang bagay na maglalaman ng katotohanan. Ano ang bagay yun? Sabay na tanong ni Hiraya at Sinag. Tumingin si Kabayani sa kanila. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Isang bagay na napakahalaga sa kanya. Isang bagay na sumisimbolo sa kanyang katapatan sa bayan bago pa man siya naging negosyante. Ang kanyang lumang medalya mula sa serbisyo militar. Ang medalya niya, pag-alala ni Sinag, palagi niya iyong itinatago sa personal niyang vault sa mansyon. Umiling si Kabayani. Inilipat niya iyon. Alam niyang iyon ang unang lugar na hahanapin ni Estrella. Itinago niya ito sa lugar na alam niyang hindi nito basta-basta pag-iisipang halungkatin. Nasaan? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Nasaan ang medalya, Kabayani? Tumingin si Kabayani ng diretso sa mga mata ni Sinag at ang sagot niya ay nagpadala ng malamig na kaba sa kanilang mga ugat. Kasabay ng nag-aalab na determinasyon, nasa pinakaligtas, ngunit pinakapanganib na lugar na maiisip mo, sabi niya, nasa loob mismo ng opisina ni Estrella sa Montenegro Tower. Ang Montenegro Tower ay isang higanteng tore ng salamin at bakal na tila humahalik sa kalangitan ng gabi. Para kay Hiraya Dalisay, ito ang teritoryo ng kaaway. At ngayong gabi, papasukin niya ito. Suot ang uniforme ng isang catering staff, puting damit at itim na bestida. Pakiramdam ni Hiraya ay isa siyang espiya sa isang pelikula. Ngunit ang kabog sa kanyang dibdib ay hindi peke. Ang bawat pagtibok nito ay isang paalala na ang misyon nila ay hindi isang laro. Okay, makinig kayo, sabi ni Kabayani sa maliit na earpiece na nakasuksok sa kanilang mga tainga. Nasa loob sila ng isang service van ilang kanto mula sa gusali. Ang gala ay nasa grand ballroom sa 10th floor. Doon kayo unang papasok. Hiraya, alam mo na ang gagawin mo. Tumango si Hiraya kahit hindi siya nakikita ni Bayani. Opo,
Gagamitin ko ang service elevator na itinuro sa akin ni nanay. Iyon ang ginagamit para sa mga VIP deliveries. Mas kaunti ang bantay doon. Ang kanyang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng mansyon at gusali na dati isa lang trivia mula sa mga kwento ng kanyang ina ay ang kanilang pinakamalaking alas ngayon. Tumingin sa kanya si Sinag. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. Mag-iingat ka. Kayo rin, sagot ni Hiraya. Tayo. Bit-bit ang tig-isang tray ng mga baso ng champagne. Sumabay sila sa daloy ng ibang mga staff. Ang lobby ng Montenegro Tower ay nakakasilaw. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. At ang chandelier sa gitna ay kasing laki ng isang kotse. Napapaligiran sila ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Lahat ay nakangiti at nag-uusap na tila walang anumang problema sa mundo. Ang paplastik ng mga ngiti nila, bulong ni Sinag sa earpiece. Focus, Sinag, mariing sagot ni Bayani mula sa kabilang linya. Huwag kayong gagawa ng kahit anong makakatawag ng pansin. Madali itong sabihin. Pakiramdam ni Hiraya ay lahat ng mata ay nasa kanila. Bawat gwardiya na kanilang madaanan ay tila sinusuri sila mula ulo hanggang paa. Habang naglalakad sila sa gilid ng ballroom, isang security guard ang biglang humarang sa kanila. "Excuse me, saan kayo pupunta?" Tanong ng gwardiya. Ang mga mata ay mapanuri. Puno na sa loob. Naramdaman ni Hiraya na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ito na ba yon? Huli na ba sila? Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang kamay ni Sinag sa kanyang baywang. Maran ngunit mariin siyang inilapit nito sa kanya. "Pasensya na, sir," sabi ni Sinag sa gwardiya. Ang boses ay malambing at bahagyang nakainom. "Nagpapahangin lang kami saglit ng nobya ko. Ang init kasi sa loob." Pagkatapos ay bumaling si Sinag kay Hiraya at bumulong, sapat lang para marinig ng gwardiya. "Huwag ka nang magselos, mahal. Trabaho lang yung pagngiti ko sa kanya." Ang hininga ni Sinag ay mainit sa kanyang tainga. Ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang likod ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Sa isang iglap, nakalimutan niyang isa lang itong palabas. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng gwardiya. Tiningnan sila nito mula ulo hanggang paa at nang makita ang pagiging natural ng kanilang kilos, bahagya itong tumango at umalis. Nakahinga ng maluwag si Hiraya. Nang bumitaw si Sinag, naramdaman niya ang panghihinayang. "Galing umarte bulong niya sa earpiece. "Nag-aral ako ng theater nung high school." Pabulong na sagot ni Sinag. May halong pagmamayabang. "Tahimik na kayong dalawa." Saway ni Kabayani. Nasa 35th floor ang opisina ni Estrella. "Hiraya, ikaw ang mauuna sa service elevator. Sinag, sumunod ka pagkalipas ng 2 minuto." "Huwag kayong magsasabay." Sinunod ni Hiraya ang utos. Tahimik niyang tinahak ang daan patungo sa service area. Pamilyar ang amoy ng floor wax at ang tunog ng mga industrial na bentilador. Ito ang mundo niya. Mundo na malayo sa kinang ng ballroom. Nang makarating siya sa 35th floor, ang buong palapag ay tahimik at madilim, maliban sa mga security light. Ang opisina ni Estrella ay nasa dulo ng pasilyo. Isang malaking pinto na gawa sa mahogany. "Nandito na ako," bulong niya sa earpiece. "Maghintay ka kay Sinag. Paparating na siya," sagot ni Bayani. Ilang sandali pa, dumating si Sinag. Ang kanilang mga anino ay humaba sa ilalim ng dim na ilaw. Magkasama nilang pinihit ang seradura gamit ang isang special tool na bigay ni Bayani. Bumukas ang pinto nang walang tunog. Ang opisina ni Estrella ay kahanga-hanga. May malawak na tanawin ng buong syudad mula sa salaming pader nito. Ngunit hindi sila naroon para mamasyal. "Nasaan ang vault?" tanong ni Hiraya. Itinuro ni Sinag ang isang malaking painting ng isang babae sa pader. "Nasa likod niyan." Maingat nilang inalis ang painting at bumungad sa kanila ang isang metal na pinto ng vault na may digital keypad at fingerprint scanner. "Fingerprint scanner," sabi ni Hiraya.
Ang boses ay puno ng pag-aalala. Paano natin bubuksan yan? Ngumiti si Sinag. Hindi na kailangan. Alam ni Papa na hindi ako marunong sa mga teknolohiyang ganito. May override code siya. At ang password? Isang bagay na palagi niyang nakakalimutan, pero palaging naaalala ni Estrella para sa kanya. Lumapit si Sinag sa keypad. Tumingin muna siya kay Hiraya. Humihingi ng lakas ng loob. Tumango si Hiraya sa kanya. Pinindot ni Sinag ang mga numero 08125, August 15, ang wedding anniversary ng kanyang mga magulang, ang kanyang tunay na ina. Isang petsang pilit iwinawak si ni Estrella, ngunit ginamit ni Don Leandro bilang susi. Isang mahinang tunog ang narinig nila at bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, sa gitna ng mga dokumento at ilang piraso ng alahas, nakapatong ang isang maliit at lumang kahon. Binuksan ito ni Sinag. Naroon ang medalya, kumikinang sa dilim. Ang sagot sa lahat ng kanilang mga tanong, ang kanilang huling pag-asa. Kinuha ni Sinag ang medalya. Nakuha na natin, sabi niya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Nakahinga ng maluwag si Hiraya, ngunit ang ginhawa ay hindi nagtagal. Nang ihahakbang na nila ang kanilang mga paa, palabas ng opisina, isang malakas na click ang kanilang narinig. Biglang bumukas ang mga ilaw sa buong opisina at nasilaw sila sa liwanag. At kasabay ng pagbukas ng pinto, isang boses ang kanilang narinig. Isang boses na malamig, kalmado, at puno ng nakakakilabot na tagumpay. Sabi ko na nga ba't darating kayo? Nakatayo sa may pintuan si Estrella Alcantara. Suot ang isang eleganteng itim na gown. Sa kanyang likuran ay 2 malalaking bodyguard. At sa kanyang mga labi, isang nangiting kasing talim ng isang patalim. Nakatayo si Sinag na tila isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang liwanag mula sa mga biglang bumukas na ilaw ay masakit sa mata, ngunit mas masakit ang nangiti sa mga labi ni Estrella. Isang nangiting hindi niya pa nakikita kailanman. Isang nangiti ng isang mangangasong matagal nang naghintay para mahulog sa kanyang bitag ang kanyang biktima. Sorpresa! Sabi ni Estrella. Ang boses ay parang seda na may tinatagong lason. Pumasok siya sa loob ng opisina. Kasunod ang kanyang 2 bodyguard na parang mga pader na gawa sa bato. Inaasahan ko na ang pagdating ninyo. Bagamat aaminin ko, mas mabilis kayo kaysa sa inaasahan ko. Ang isip ni Sinag ay nagpupumilit na intindihin ang nangyayari. Paano sila nalaman? Hindi lang kami basta nahuli, Sinag. Bulong ni Kabayani sa earpiece. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Bitag to. Pumasok tayo sa isang bitag. Ano ang kailangan mo, Estrella? Buong tapang na tanong ni Sinag. Itinago si Hiraya sa kanyang likuran. Ang medalyang hawak niya ay biglang naging napakabigat sa kanyang palad. Tumawa si Estrella, isang tawang walang kagalakan. Ang kailangan ko? Matagal ko nang kinukuha ang kailangan ko, Sinag. Piraso bawat piraso. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, at ngayon, ang huling piraso ng dignidad ng pamilya ninyo. Lumapit siya sa kanyang mesa at umupo roon, tila isang reyna sa kanyang trono. Akala mo ba simple lang ito? Pera? Hindi, Sinag. Ito ay personal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang apoy na matagal nang nagliliyab sa ilalim ng malamig nitong anyo. Isang apoy ng galit. Kilala mo ba ang pangalang Alcantara? Tanong ni Estrella. Umiling si Sinag. Siyempre hindi. Mapait na sabi ni Estrella. Bakit mo naman malalaman? Isa lang naman yon sa mga pamilyang winasak ng magaling mong ama para itayo ang kanyang imperyo. Ang tatay ko, si Don Julio Alcantara, partner niya noon. Pero nilinlang siya ni Leandro. Inagaw ang lahat sa amin. Lahat. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Sinag. Nawala ang aming kumpanya, ang aming bahay, ang aming pangalan, at ang tatay ko. Hindi niya kinaya ang kahihiyan.
Nagpakamatay siya, Sinag, at iniwan kami sa wala. Patuloy ni Estrella, ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Kaya pinalitan ko ang pangalan ko. Nagsumikap ako. Ginawa ko ang lahat para makalapit sa pamilya ninyo. At nang mamatay ang nanay mo, nakita ko ang aking pagkakataon. Isinumpa ko sa puntod ng aking ama. Sisirain ko ang mga Montenegro mula sa loob. Gumuho ang mundo ni Sinag. Ang babaeng tinawag niyang Tita Estrella, ang babaeng nag-alaga sa kanya pagkamatay ng kanyang ina, ay isang ahas na matagal nang naghihintay ng tamang oras para manuklaw. Ang kanyang ama, na sa paningin niya ay isang biktima, ay may bahid din pala ng kasalanan sa nakaraan. Kaya ngayon, sabi ni Estrella, itinuro ang medalyang hawak ni Sinag. Salamat sa pagkuha niyan para sa akin at salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang ebidensya. Itinuro niya ang isang maliit at halos hindi mapansing security camera sa sulok ng kisame. Isang video ng nag-iisang tagapagmana ng Montenegro Global na pilit pinapasok ang opisina ng kanyang madrasta. Isang video ng anak ng kasambahay na kasabwat niya sa pagnanakaw. Perpekto, hindi ba? Sa mga sandaling iyon, habang si Sinag ay paralisado sa kanyang natuklasan, napansin niya ang isang kilos mula kay Hiraya. Hindi ito nakatingin kay Estrella. Ang mga mata nito ay abalang naglilibot sa silid, sa pinto, sa mga bodyguard at sa isang maliit na pulang kahon sa pader. Ang fire alarm. Nakita ni Sinag ang determinasyon sa mga mata ni Hiraya. Bago pa man siya makapag-isip, kumilos na ito. Mabilis na dinampot ni Hiraya ang isang mabigat na paperweight na gawa sa salamin mula sa mesa ni Estrella at buong lakas na ibinato sa salaming takip ng fire alarm. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. At sa isang iglap, isang nakakabinging alarma ang pumuno sa buong palapag. Takbo! Sigaw ni Kabayani sa kanilang mga earpiece kasabay ng pagsabog ng tubig mula sa mga sprinklers sa kisame. Nagulat ang mga bodyguard. Iyon ang pagkakataong kailangan nila. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Hiraya at hinila ito palabas ng opisina. Ang pasilyo ay napuno na ng mga taong nagsisigawan. Mga empleyadong nag-overtime na nagmamadaling lumabas. Ang gulo ay naging kanilang kakampi. Sa hagdanan, wag sa elevator. Utos ni Bayani. Tumakbo sila, basang-basa, bumabangga sa mga taong nagpapanik. Sa likuran nila, narinig nila ang sigaw ng mga bodyguard. Huwag ninyong paalisin! Habang tumatakbo sila sa isang koridor patungo sa fire exit, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa tunog ng alarma. Naramdaman ni Sinag ang isang matinding kirot sa kanyang kaliwang braso na parang mainit na bakal na biglang tumusok dito. Napasigaw siya sa sakit, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Hinila siya ni Hiraya. Ang takot sa mukha nito ay nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Nakarating sila sa fire exit at bumaba ng ilang palapag ng pinakamabilis na kaya nila. Pagbukas nila ng pinto sa isang service floor, isang itim na van ang biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto. Sakay! Sigaw ni Kabayani. Tumalon sila sa loob at bago pa man maisara ang pinto, humarurot na paalis ang sasakyan. Ang mga gulong ay umiskit sa basang semento. Sa loob ng van, habang papalayo sila sa ginintuang gusali, napatingin si Sinag sa kanyang braso na duguan. Hinila ni Hiraya ang laylayan ng kanyang uniforme at pinunit ito, ginawang pansamantalang benda. Ligtas sila, pero talo. Tumingin si Sinag pabalik sa Montenegro Tower at isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi sila nakatakas, pinatakas sila. Ang video, bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Nasa kanya na ang video, hindi lang niya kami nahuli, binigyan pa namin siya ng patunay. Ang lugar na pinagdalhan sa kanila ni Kabayani ay isang luma at abandonadong bodega
sa isang industrial na distrito sa labas ng syudad. Ang amoy ng kalawang at alikabok ang sumalubong sa kanila. Ipinark ni Bayani ang van sa loob at maingat na isinara ang malaking pintuan. Nilamon sila ng katahimikan at dilim. Sa liwanag lamang ng isang maliit na flashlight, ginamot ni Bayani ang sugat sa braso ni Sinag. Tahimik lang si Hiraya. Pinapanood sila. Ang muka ay isang blankong maskara na nagtatago ng nag-uumapaw na emosyon. Daplis lang yan, sabi ni Bayani, matapos lagyan ng benda ang braso ni Sinag. Pero kailangan nating umalis dito bago mag-umaga. Naupo si Sinag sa isang kahon na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang tingin ay blangko. Ang sakit ng kanyang sugat ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanilang pagkatalo. Talo na tayo, sabi niya. Ang boses ay mahina at walang buhay. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hiraya ang pagsuko sa boses nito. Wala na. Nakuha niya ang lahat, ang kumpanya, ang tiwala ng publiko. At ngayon, may ebidensya pa siya laban sa atin. Ipinakita sa isang luma, ngunit gumaganang telebisyon sa sulok ang mukha ni Estrella. Muling umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng galit. Ipinapakita niya ang sira-sirang opisina at ang video footage ng kanilang pagnanakaw. Ang kwento ay mas kapani-paniwala na ngayon. Ang simpatiya ng publiko ay ganap ng nasa kanya. Kasalanan ko to, sabi ni Sinag, napasabunot sa sariling buhok. Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Idinamay pa kita dito, Hiraya. Pasensya na. Kung sumuko na lang kaya ako? Kung sasabihin kong nilinlang kita, baka sakaling palayain ka niya. Hindi nakasagot si Hiraya. Ngunit sa halip na matakot o magalit, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Lumuhod siya sa harap ni Sinag, hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang mga ito ay malamig na parang yelo. Sinag, tumingin ka sa akin, mariin niyang sabi. Itinaas ni Sinag ang kanyang ulo. Sa dilim ng bodega, ang mga mata ni Hiraya ay may kakaibang kinang. Noong gabing iyon sa mansyon, pwede akong tumakbo. Pwede akong magtago at iligtas ang sarili ko. Pero hindi ko ginawa. Sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay puno ng katapatan. At noong nasa opisina tayo kanina, pwede akong sumuko. Pero hindi ko rin ginawa. Dahil hindi na ito tungkol sa akin o sa'yo lang. Ito ay tungkol sa tama. Tungkol sa tatay mo. Tungkol sa lahat ng taong umaasa sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay ni Sinag. Hindi pa tayo talo. Hindi habang buhay pa tayo. Hindi habang hawak natin ito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang medalyang muntik nang maiwan ni Sinag sa van sa gitna ng gulo. Ipinatong niya ito sa nanginginig na palad ng binata. Ang bigat ng malamig na metal ay tila nagbigay ng kaunting lakas kay Sinag. Tinitigan niya ito. Ang huling habilin ng kanyang ama, ang kanilang huling pag-asa. Wala namang nakasulat, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Isa lang itong piraso ng metal. Hindi sumagot si Hiraya. Kinuha niya ang medalya at sinuri itong mabuti sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang kanyang mga daliri ay marahang kinapa ang bawat ukit, ang bawat gilid. Ang kanyang atensyon sa detalye na nalinang sa maraming taon ng paglilinis at pag-aayos ay nagsilbing kanyang sandata. Napansin niya ang isang bagay na hindi nila nakita kanina sa kanilang pagmamadali. Isang guhit na napakanipis sa gilid ng medalya. Hindi ito bahagi ng disenyo. Mukha itong siwang. Gamit ang kanyang kuko, sinubukan niyang buksan ito. Mahigpit. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo mula sa first aid kit ni Bayani at maingat na isinuksok sa siwang. Isang mahinang click ang narinig nila. Bumukas ang medalya. Hindi ito solidong metal. Isa pala itong locket. At sa loob, sa isang maliit na espasyo na halos kasinlaki lang ng butil ng bigas,
May isang bagay na nakalagay, isang micro USB drive na patingin sina Sinag at Kabayani sa isa't isa, hindi makapaniwala. Ang lahat ng kanilang paghihirap, ang lahat ng panganib, nauwi sa isang maliit na bagay na ito. Agad na inilabas ni Kabayani ang isang luma at gasgas na laptop mula sa ilalim ng upuan ng van. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang isinasaksak ang USB drive. Isang file lang ang laman nito. Isang audio file na may pangalang, "Para sa'yo, anak." Nagkatinginan silang tatlo. Huminga sila ng malalim at pinindot ni Sinag ang play. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa katahimikan ng bodega. Ang boses ng kanyang ama, si Don Leandro Montenegro. Ngunit ang boses ay mahina, pagod, at puno ng pilit na katatagan. Bayani. Simula ng boses sa recording, ang tunog ay bahagyang magaspang na tila na i-record sa isang nakatagong aparato. Kung naririnig mo to, ibig sabihin na bigo ako. Ibig sabihin, nagtagumpay siya. Mayroong mahabang katahimikan na sinundan ng isang malalim na pagbuntong hininga. Ang lason, nararamdaman ko na, araw-araw, paunti-unti, kinukuha nito ang lakas ko. Nagkukunwari akong walang alam. Ngumingiti ako sa kanya, pero sa loob, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Napahawak si Sinag sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Alam kong marami akong pagkakamali. Ang pamilya Alcantara. Oo, Bayani, tama ka. Naging sakim ako noon. At ngayon, bumabalik sa akin ang multo ng nakaraan. Ngunit ang anak ko, si Sinag, wala siyang kasalanan. Huwag mong hahayaang pagbayaran niya ang mga kasalanan ko. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Sinag, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ang medalya. Ito ang katibayan ng aking katapatan noon. At ngayon, ito na rin ang magiging katibayan ng katotohanan. Bayani kaibigan, iligtas mo ang anak ko. Huwag kang magtiwala kay Estrella. Siya ang ahas sa loob ng aking pamamahay. Ang boses ni Don Leandro ay biglang naputol. Sinundan ito ng isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Leandro, mahal, sinong kausap mo? Boses ni Estrella ang narinig nila. Malambing at puno ng pag-aalala. Wala, mahal. Kinakausap ko lang ang sarili ko, sagot ni Don Leandro. Pilit pinapasigla ang boses. Ang huling narinig nila sa recording ay ang tunog ng pag-inom ng tubig na sinundan ng mahinang pag-ubo. Pagkatapos, katahimikan. Tapos na ang recording. Walang nagsalita sa loob ng bodega. Tanging ang tunog lang ng pagpatak ng ulan at ang pigil na paghikbi ni Sinag ang maririnig. Ang recording ay hindi lang isang ebidensya. Isa itong mensahe ng isang amang nagpapaalam. Isang huling habilin na puno ng pag-ibig, pagsisisi at babala. Pinunasan ni Sinag ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang apoy. Isang apoy na mas mainit at mas mapanganib kaysa sa galit. Isang apoy ng purong determinasyon. Tumingin siya kay Hiraya, pagkatapos ay kay Kabayani. Ang mga mukha nila ay salamin ng kanyang nararamdaman. Hindi na sila mga biktima na tumatakas. Ngayon, sila na ang mga mangangaso. Alam na natin ang kailangan nating gawin. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig, at handa na para sa huling laban. Ang madaling araw ay dumating ng walang anunsyo. Walang sikat ng araw na tumagos sa maruruming bintana ng bodega. Tanging isang mapusyaw na kulay abo na liwanag lamang ang nagsasabing panibagong araw na. Ngunit para kay Sinag, Hiraya at Kabayani, hindi sila natulog. Ang dilim ay hindi nagdala ng pahinga, kundi ng pagkakataon para magplano. Nawala na ang Sinag na puno ng pag-aalinlangan.
Ang binatang nakaupo ngayon sa harap ng lumang laptop ni Bayani ay ibang-iba na. Ang kanyang mga mata, na dati malambot, ay matalim na ngayon. Ang kanyang kilos, na dati alanganin, ay tiyak at puno ng awtoridad. Ang recording ng kanyang ama ay hindi lang nagbigay sa kanya ng ebidensya. Binigyan siya nito ng layunin. Hindi tayo pwedeng magtago na lang, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Tumingin siya sa dalawa niyang kasama. Kung gagawin natin yon, hahanapin at hahanapin niya tayo hanggang sa maubos tayo. Kailangan nating unahan siya. Kailangan nating ibalik ang laban sa kanya. Paano? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong determinasyon. Nasa kanya ang media, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Pero wala sa kanya ang katotohanan, sagot ni Sinag, at iyon ang gagamitin natin. Tumingin siya sa screen ng laptop. Magpapatawag si Estrella ng isang press conference bukas ng umaga. Sigurado ako diyan. Gagamitin niya ang pagnanakaw natin para tuluyan ng makuha ang simpatiya ng Board of Directors at maideklarang unfit si Papa na mamuno. Ipapasa niya ang lahat ng kontrol sa sarili niya. At doon natin siya babanatan. Dagdag ni Kabayani, isang bahagyang ng ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagbabago ni Sinag. Ang binata ay nagiging leader sa harap mismo ng kanyang mga mata. Eksakto, sabi ni Sinag. Gagamitin natin ang sarili niyang entablado laban sa kanya. Isipin niyo, ang buong media, ang buong mundo ng negosyo, nakatutok sa kanya at sa kasagsagan ng kanyang pagsasalita, sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, iparirinig natin ang boses ni Papa. Ang plano ay simple, ngunit napakapanganib. Kailangan nilang i-hijack ang live broadcast ng press conference. Kailangan nilang i-play ang audio recording para marinig ng lahat. Pero paano? Tanong ni Hiraya. Ang seguridad sa Montenegro Tower ay tiyak na mas mahigpit pa ngayon. Hindi natin kailangang pumasok sa gusali, sabi ni Kabayani, na kanina pa may tinatype sa sarili niyang telepono. May mga paraan at may mga taong may utang na loob pa rin kay Don Leandro. At mayroon ding mga taong may galit kay Estrella, sabi ni Sinag. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isip. Tumingin siya kay Bayani. Kabayani, naaalala mo ba si Anton de Mesa? Yung investigative journalist na pilit sinira ni Estrella ang career dahil sa isang expose na isinulat niya tungkol sa mga Alcantara? Tumango si Bayani. Oo, nagtatrabaho na lang siya ngayon sa isang maliit na online blog. Pinatahimik siya ni Estrella. Siya na, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Siya ang kailangan natin. Isang taong hindi matatakot ilabas ang katotohanan dahil wala nang pwedeng mawala sa kanya. Hanapin mo siya, Kabayani. Sabihin mong may kwento ako para sa kanya. Isang kwentong magbabalik sa kanya sa laro. Habang si Kabayani ay abala sa pagkontak sa kanyang mga koneksyon, naiwan si Sinag at Hiraya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Wala na ang pagiging alanganin. Napalitan ito ng isang malalim na pag-unawa, isang koneksyon na nabuo sa gitna ng panganib. Salamat, Hiraya, bulong ni Sinag, hindi tumitingin sa kanya. Para saan? Sa lahat, sabi niya. Sa wakas ay humarap dito. Sa hindi pagsuko sa akin lalo na nung ako na mismo ang susuko na. Lumapit si Hiraya. Hindi lang ikaw ang lumalaban dito, Sinag. Magkasama tayo dito. Mayroong isang sandali kung saan tila huminto ang oras. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa tingin na yon, maraming salita ang sinabi ng hindi binibigkas. Ngunit bago pa man may mangyari, bumalik si Kabayani. Nakausap ko na siya. Sabi ni Bayani, ang boses ay seryoso. Gusto niyang makipagkita, pero kailangan nating mag-ingat. Puno ang syudad ng mga mata ni Estrella.
Ang plano ay nabuo na. Magkikita sila ni Anton de Mesa sa isang abandonadong simbahan sa loob ng 1 oras. Ibibigay nila sa kanya ang kopya ng audio file at ang lahat ng impormasyong nakalap ni Bayani. Si Anton, gamit ang kanyang mga kakayahan sa hacking at mga koneksyon sa media, ang bahala sa pagsasahimpapawid nito. Iisa lang ang pagkakataon nila. Walang puwang para sa pagkakamali. Bago sila umalis, inilagay ni Sinag ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya kay Hiraya, pagkatapos ay kay Bayani. Inilagay din ni Hiraya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sinag at sumunod si Kabayani. 3 kamay na magkakapatong, sumisimbolo sa kanilang pagkakaisa. Para kay Papa, sabi ni Sinag. Para sa katotohanan, sabi ni Hiraya. Para sa hustisya, pagtatapos ni Kabayani, tumingin siya sa 2 bata sa kanyang harapan. Ang isa ay ang tagapagmanang natutong lumaban. Ang isa ay ang anak ng kasambahay na nagturo sa kanya kung paano. Handa na ba kayong isugal ang lahat? Tanong ni Kabayani. Ang kanyang boses ay isang huling pagsubok sa kanilang tapang. Sabay silang tumango. Ang kanilang mga mukha ay matatag. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang bagay na mas malakas pa, ang pag-asa. Ang press conference hall sa Montenegro Tower ay puno hanggang sa huling sulok. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw at ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Sa entablado, sa likod ng isang podium na may logo ng Montenegro Global, nakaupo si Estrella Alcantara. Siya ang larawan ng isang nagluluksa, ngunit matatag na biyuda. Ang kanyang itim na bestida ay elegante. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. At ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay puno ng kontroladong kalungkutan. Nanonood si Hiraya mula sa screen ng isang lumang tablet sa loob ng van na nakaparada sa isang ligtas na lugar, ilang kilometro ang layo. Katabi niya si Sinag. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Tila isang batong kalmado sa gitna ng isang paparating na bagyo. Si Kabayani ay nasa manibela. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa daan at sa screen. Sa gitna ng trahedyang ito, simula ni Estrella, ang boses niya ay ipinapalabas sa lahat ng malalaking news network sa bansa. Ang aking pinakamalaking alalahanin ay ang kapakanan ng aking asawa at ang katatagan ng kumpanyang ito na kanyang itinatag. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay ng kanyang bersyon ng mga pangyayari, isang perpektong pinagtagpi-tagping kwento ng kasinungalingan. Inilarawan niya si Hiraya bilang isang mapanlinlang na dalaga at si Sinag bilang isang rebeldeng anak na naligaw ng landas. Ang bawat salita niya ay dinisenyo para makuha ang awa at simpatiya. Napakagaling niyang artista, mahinang sabi ni Hiraya nang gigigil. Maghintay ka lang, sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Lahat ng palabas ay may katapusan. Sa kabilang linya ng kanilang secured na tawag, narinig nila ang boses ni Anton de Mesa, ang mamamahayag. Malapit na, handa na ako. Sa hudyat mo, Sinag. Bumalik ang atensyon nila sa screen. Si Estrella ay nasa huling bahagi na ng kanyang talumpati. Dahil sa mga pangyayaring ito at sa kasalukuyang kalagayan ng aking asawa, sabi ni Estrella, may dramang huminga ng malalim. Sa basbas ng board, pansamantala kong hahawakan ang pamumuno ng Montenegro Global Holdings. Ito na ang sandali. Ngayon na, Anton, mariing utos ni Sinag to ensure a smooth transition and... Ang boses ni Estrella ay biglang naputol. Ang kanyang mukha sa lahat ng malalaking screen sa likod ng entablado ay biglang nag-static. Nagkaroon ng bulungan at pagkalito sa mga manonood. Pagkatapos, ang static ay nawala. Napalitan ito ng isang imahe, isang live feed mula sa webcam ng laptop ni Anton. Nakaupo sa harap nito sina Sinag at Hiraya.
Ang kanilang mga mukha ay hindi na mukha ng mga takas. Ang mga ito ay mukha ng katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong press conference hall. Ako po si Sinag Montenegro at ito po si Hiraya Dalisay. Hindi kami mga kriminal. Ang reaksyon sa hall ay biglaan. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula sa gulat na mukha ni Estrella patungo sa mga screen. Ang mga reporter ay nagsigawan. "Security! Patayin niyo yan!" Sigaw ni Estrella. Ang kanyang maskara ng kalungkutan ay biglang nabakbak. Lumabas ang tunay niyang kulay, puro gulat at galit. Ngunit huli na ang lahat. "Bago niyo po kami husgahan," patuloy ni Sinag, "pakinggan niyo muna ang isang boses na matagal nang pinatahimik, ang boses ng aking ama." At sa isang iglap, ang audio recording ay nagsimulang tumugtog. Ang mahina at pagod na boses ni Don Leandro Montenegro ay pumuno sa bawat sulok ng silid, sa bawat telebisyon at radyo sa buong bansa. Kung naririnig mo to, ibig sabihin na bigo ako. Ang buong hall ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang boses mula sa nakaraan na isinasalaysay ang katotohanan, ang lason, ang pagdududa, ang babala laban kay Estrella. Habang tumutugtog ang recording, ipinokus ng live feed ang kamera sa mukha ni Hiraya. Kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha ni Estrella sa screen. Ang pagkagulat ay napalitan ng pagpanik, pagkatapos ay ng purong takot. Sinubukan nitong umalis sa entablado, ngunit ang mga reporter na naamoy na ang pinakamalaking iskandalo ng taon ay humarang sa kanyang daan. Nang matapos ang recording, muling nagsalita si Sinag. "Ang babaeng yan," sabi niya, habang ang live feed ay nag-zoom in sa desperadong mukha ni Estrella. "Ay tinangka pong patayin ang aking ama at tinangka rin po niya akong ipapatay. Si Hiraya Dalisay ang nagligtas sa akin. Siya po ang tunay na biktima dito." Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod. Ang gulo ay naging isang malaking alon na handang lunurin si Estrella. At sa kasagsagan ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto sa likuran ng hall. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Pinamumunuan ng isang seryosong opisyal. Sa likod nila, nakatayo si Kabayani. Ang kanyang mukha ay matatag. Tumango siya sa screen, isang senyas na tapos na ang misyon. Nilapitan ng mga pulis si Estrella sa entablado. "Estrella Alcantara Montenegro, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at frustrated murder." Sabi ng opisyal, ang kanyang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Napaluhod si Estrella, ang kanyang elegante at pinagplanuhang mundo ay gumuho sa isang iglap. Wala nang luha, tanging ang blangkong itsura ng isang taong natalo. Sa loob ng van, pinatay na ni Anton ang broadcast. Napanood ni na Hiraya at Sinag ang pag-escort ng mga pulis kay Estrella palabas ng gusali. Tapos na. Nanalo sila. Sa wakas, bumagsak ang tensyon. Napahilig si Hiraya sa upuan. Humihinga ng malalim na tila ngayon lang ulit siya nakahinga. Napatingin siya kay Sinag na nakatingin din sa kanya. Walang salitang namutawi. Ngunit sa gitna ng naghahalong emosyon, ginhawa, pagod at tagumpay, unti-unting hinawakan ni Sinag ang kamay ni Hiraya. Mahigpit, mainit. "Tapos na ang lahat," bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi pa naririnig ni Hiraya dati. "Umuwi na tayo." Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga usapin tungkol sa pagbabago at pagbangon. Si Estrella Alcantara at ang lahat ng kanyang mga kasabwat, kasama na si Samuel na nagpatunay sa lahat para sa mas magaan na sentensya, ay nahaharap na sa kanilang mga kaso. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay gumugulong na.
Sa isang pribadong silid sa pinakamagaling na ospital sa bansa, idinilat ni Don Leandro Montenegro ang kanyang mga mata. Ang unang mukha na kanyang nakita ay ang kanyang anak, si Sinag, na matamang nagbabantay sa kanya. Mas payat na ngayon si Don Leandro. May mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na. Wala na ang ulap na dulot ng lason. Anak, mahinang sabi ni Don Leandro. Ang boses ay magaspang. Papa, sagot ni Sinag. Hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Welcome back. Walang masyadong salitang namagitan sa kanila. Hindi na kailangan. Sa isang mahigpit na hawak ng kamay, na iparating na nila ang lahat. Ang pagsisisi, ang pagpapatawad, at ang walang hanggang pagmamahal ng isang ama at anak. Tumingin si Don Leandro sa kanyang anak at ang nakita niya ay hindi na ang binatang inakala niyang kailangan pa ng proteksyon. Ang nakita niya ay isang leader. Ipinagmamalaki kita, sabi ni Don Leandro, at ang mga salitang yon ay sapat na. Naging abala si Sinag sa muling pag-aayos ng Montenegro Global. Bilang pansamantalang CEO, ang una niyang ginawa ay hindi ang maghanap ng bagong paraan para kumita, kundi ang maghanap ng paraan para itama ang mga mali. Nagtayo siya ng isang foundation sa ilalim ng kumpanya para tulungan ang mga empleyadong nangangailangan. Isang foundation na ipinangalan niya sa ina ni Hiraya bilang pagkilala sa serbisyo at katapatan nito sa kanilang pamilya. Si Hiraya naman ay piniling bumalik sa isang simpleng buhay. Matapos ang lahat ng gulo, ang tanging hinangad niya ay kapayapaan. Bumalik siya sa Batangas, sa maliit na bahay kung saan sila minsang nagtago ni Sinag. Tinulungan niya ang mga mangingisda sa kanilang kooperatiba, gamit ang kanyang talino sa pag-oorganisa at pag-aasikaso. Ang kanyang mga pangarap ay hindi na tungkol sa pag-ahon sa kahirapan, kundi tungkol sa pagtulong sa mga taong tulad niya. Isang hapon, habang naglalakad si Hiraya sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Hindi na siya nagulat. Tila inaasahan na niya ito. Nakatayo roon si Sinag. Wala siyang dalang mamahaling kotse, walang mga bodyguard na nakasunod. Suot lang niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang buhok ay ginugulo ng hangin mula sa dagat. Maganda ang paglubog ng araw dito, sabi ni Sinag. Sinisira ang katahimikan. Oo, sagot ni Hiraya. Hindi inaalis ang tingin sa kahel na kalangitan. Payapa. Hiraya, sabi ni Sinag, at sa pagkakataong ito, humarap siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya at ang lahat ng awtoridad ng isang CEO ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay hindi ang tagapagligtas niya, hindi ang anak ng kanilang kasambahay, kundi ang babaeng bumago sa kanyang buhay. Sinubukan kong bumalik sa dati kong buhay. Pag-amin niya, ang mga party, ang mga business meeting, ang karangyaan. Pero, iba na. May kulang. O baka dapat kong sabihin, meron akong hinahanap-hanap. Lumapit siya ng isang hakbang. Sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng buhay ko, ikaw ang naging liwanag ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban, kung ano ang ibig sabihin ng katapangan. At napagtanto ko, ayokong harapin ang anumang liwanag sa hinaharap kung hindi kita kasama. Hinawakan niya ang mga kamay ni Hiraya. Ang mga kamay na ito, na dati naglilinis ng kanilang mansyon, ay ang parehong mga kamay na humawak sa kanya sa gitna ng takot. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay walang mama mo. Idemesipo mo na walang problema. Sabi ni Sinag, ang boses ay puno ng sinseridad. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang buhay kung saan haharapin natin ang anumang problema ng magkasama. Maipapangako ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal at paggalang na kaya kong ibigay. Naluha si Hiraya, ngunit ang mga luhang ito ay hindi na dahil sa takot o lungkot. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Hiraya Dalisay,
papayag ka bang isulat natin ang susunod na kabanata ng ating buhay nang magkasama? Hindi niya kailangang sumagot. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng payapang dagat, dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang mukha at binigyan si Hiraya ng isang halik. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako, pag-asa, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy at pinatatag ng panahon. Ang dilim ay natapos na, at para sa kanila, ang liwanag ay nagsisimula pa lamang. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Sinag, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso at sa tapang na manindigan para sa katotohanan. Ang pinakamahalagang aral ng kwento ay ito: kahit gaano pa kadilim ang mga pagsubok sa buhay, ang pag-ibig at katapangan ay nagsisilbing liwanag na kayang tumagos sa anumang uri ng kasamaan. At ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan upang manalo sa huli. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa aming kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya at Sinag? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at manpuno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.